Magandang umaga sa inyong lahat. Ano po, ito yung record ko nung inakyat ko yung mahogany, itong pinakamataas na naakyat ko so far. And ngayon ko ito ni-record yung voice over para i-update ko siya at i-post. I-minute ko kasi yung ano nito, yung record nito, may mga ibang na-catch up supposedly na mga during the event. Minute ko na lang for ano certain reasons. I mean yung reason kasi meron kasi nagpapatugtog doon na naka-radyo, maingay and we're pretty sure na makaka-copyright kasi, kaya yun na lang, I decided to mute it. And ito ngayon, since tama-tama yung para sa recording is so December 12 ngayon. 12 is parang magandang ano to para mag-receive ng energy pa galing sa universe, sa cosmos, mga ganun. Kaya tama-tama naman na nakapag record ako nito. So, ito yung inakyat ko na mahogany. Ito na yung pang-apat na puno na at binawasan ko yung mga sanga. No, una yung doon yung sa mangga, and sinunod ko yung santol, pangatlo yung germelina, and ito na yung pang-apat. Ito yung pinakamataas. Makita mo yan dyan, ayan nagsisimula na akong makyat doon. So para-paraan lang, nilagyan ko ng hagdan, tinali ko, then naglagay ako ng temporary na hagdan din na dalawang sanga na pinako ko doon at tinalian ko. Ayun, kaya nakaakyat ako dyan. And I am really thankful na bumalik yung lakas ko dito, kaya nakaakyat ako dyan. Yung mga nandito, medyo walang maglakas ng loob na umakyat. Nang umakyat ako, si Mrs., yung mga karamihan nakatingin na nanonood sa akin, talagang kabadong-kabado eh. Sila yung nag-aalala. Anyway, ako naman, nang umakyat ako dyan ay tantiyada ko, tinatantya ko yung mga sanga, tantiyada ko yung katawan ko. Alam ko na masakit na yung kamay ko, masakit yung paa ko, hindi ko basta may bend. But yun, tinantiya ko siya. Para makayat ako doon sa taas, kinakailangan ko munang talian siya ng malaking lubid para lang may mahakbangan ako. Nagsuswing pero just enough para maipos ko yung katawan ko at makakakyat ako doon. And ayun, awa naman ng Diyos, nakakyat na ako doon sa pinakatuktok. Ayun, kaya yan kasing yan kasing mahogany na yan, nahaharangan yung solar panels. So yan request ko kay Tatay Baste, nakiusap ako, siya yung may-ari nung puno. Nakiusap ako na tanggalan ko ng mga sanga. Payag na payag siya. Kung ano yung pwede kong putulin doon ay putulin ko. Kaya ayun. Ayan. Finally nagawa ko na putulan niya ng mga sanga. Ang sadya lang dyan ay para makakolect ng energy yung solar panel. Very pala yung timely yung pagkaputol ko dyan. Ang ganda nung sikat ng araw, ang ganda ng kuha ni Mrs. doon sa yung view niya, na blue talaga yung yung sky. Kaya although ang ko sana kung medyo nakuha na niya medyo mas mababa pa para nakuha kung gaano kataas yan, ay sana yung angling ng pagkakuha ni Mrs. medyo nakulangan ako, but it's good enough. Pag kinuha mo kasi yung mas malayo-layo pa sana o at least nasa baba pa siya, kuha kung gaano yung kataas yung inakyat ng puno. Ang comparison ko dyan nasa I think nasa up, nung nasa rooftop ako sa Pasig nung nasa rooftop ako ng 3rd floor namin, so consider parang 4th floor na yon.
mataas pa dun yung taas niyan eh. So I guess mga 6 floors yan. 6 floors ang taas niyan. So kumbaga ilan ba ang kada floor? Mga 3 feet ganon o ano? 3 feet, 3 meters siguro. Ganon. So ganon times 6 ganyan. Mga ganong kataas yan siya. So I think mga 40 meters yan. Baka. Not sure. Pero talagang mataas. Tapos nung ano na nga, nung bumaba na ako at binidyoan ko, kumuha ako ng video doon. I think baka i-upload ko rin yon. Eh hanggang doon na lang ako sa may side na to na sa kalahati kasi hindi ko na maakyat doon dahil tinanggal ko na yung lubid. Eh hindi na ako makadiretso doon. So doon na lang ako nagtiyaga na lang ako doon sa baba. Kung nadala ko sana yung camera diyan sa taas, which hindi naman yung purpose ko para mag-video. Kung nadala ko sana yun, ang ganda siguro ng kuha ko sa taas. Yun ang isang bagay na pinanghinayangan ko kasi ang kitang-kita yung tulad ng video dito sa binidyoan ko na yung overlooking kitang-kita diyan. Overlooking side nung Metro Manila. Kaya yun ang isang bagay na pinanghihinayangan ko doon. Anyway, talaga pinaka-purpose ko nung pag-akyat ko doon talaga maputulan yun ng branches, that's all. Eh gutom na ako diyan, gutom. Malaki yung kalaban ko diyan, gutom. Yung pagod siyempre. And minsan mahangin. Tapos nung naiihi na ako. Kaya tiis-tiis na lang talaga ako eh. Kung talaga nagkaroon ng time sana na ipapasabit ko saan sa lubid para yung cellphone para makapag-video ako eh, naitali ko na rin yung lubid para nga yun ang ginawa kong hakbangan eh, mahabang process yung para tanggalin ko. Yun, tinalo na ako ng pagod kaya hindi ko na nagawa. So wala akong video talaga na souvenir nung dyan sa taas. Plano ko man naakyatin sana para lang makapag-video. I think it's I don't know, it's not worth the risk siguro. Kumbaga one time lang yung ginawa ko na umakyat dyan. Kaya ayun na lang, ito na lang yung pinagtiyagaan ko. Tiyaga na lang doon sa video na ginawa ni Mrs. Then eto, dahil sa makaka-copyright pa yung yung video na dahil doon sa nagpapatugtog. Kaya ito na lang, nag-voice over na lang ako para lang meron namang konting buhay itong video na to. And ayun, it's so nice to see na ito yung gawa ko na I have to take note I'm almost 60 years old going senior na talaga, pero I'm very lucky. I feel so lucky na nagawa ko tong mga bagay na to dito. The last time na nag-akyat ako ng puno umuwi ako nun sa Micol, that was year 2000, 23 years ago. Tapos umakyat ako ng nyog, akyat sana ako, kuha sana ako ng buko. Wala pa sa kalahati, pinulikat na ako eh. Pinulikat yung paa ko eh, kaya tinawanan ako nalobat daw nalobat. Kaya bumaba ako. So I know then na iba na yung katawan ko. Nung bata pa ako, noong 1980s ganyan, bata pa ako maakyat ako ng puno, doon ako makain ng buko sa itaas ng nyog. So yan mga adventure ko noon eh. Yun, that was 1980s 1990s, before 1990s napunta na ako ng Metro Manila. Ganun ang kuwan ko nung kabataan ko eh. Sarap ng adventure ko na akyat ng puno ng nyog, doon magkain-kain ng buko sa itaas. Pero nung umuwi ako nung 20 years later, let's say mga 15 years, hindi na ako makaakyat ng
na-prove ko sa sarili na ko na wala na dahil sa bigat na, tapos tagal na di nakaakyat. That was year 2000. Biro mo yun, hindi na ako makaakyat ng puno. Pumulikat na yung paa ko, muntik na, parang padaos-dos na lang ako eh. Year 2000. Pero ngayon 2023, 23 years later, nakaakyat ako ng ganyang kataas. It's an important feat para sa akin na nagawa ko yan. Kaya it is a proof. Itong video na to is a clear proof talaga na parang bumata yung pakiramdam ko dito sa Highlands of Antipolo na to, Silangan, San Mateo, Antipolo area, no? Ito yung nasa southern side to ng Metro Manila, pero upland. Kaya I am really very thankful na nakita ko itong lugar na to, at ako'y nagpapasalamat na nagbago, ang laki ng pinagbago ng katawan ko. Kaya imagine yung taas ng puno na yan. Hindi lang nabibidyoan ni Mrs. yung mula doon sa baba na ano eh, na para mapuruhan yung kung gaano kataas. Nakafocus lang siya doon sa taas ko. Nag-aalala kasi na kung ano yung ginagawa ko eh. Sila yung mga ano eh, mas ninervyos pa yata sila kaysa sa akin eh. During that time, ang dami nakatingin, yung iba nag-alisa na lang. Eh, sila yung nag-aalala eh. Anong ginagawa ng isang matanda diyan para ano, para umakyat. So, yun lang sadya ko eh, no? Para putulan ng sanga, para lang doon sa energy na ma-harvest ng solar panel. And yung panggatong eh sa kanila, yung kina Tatay Basti. Ayun. Ang sa akin lang talaga yun, maputulan ng sanga para magkaroon ng liwanag yung solar panel. Literal talaga na nag-harvest ako ng energy. Very symbolic sa akin yung pag ano na yan. Nakukwento ko nga kay Mrs. Very symbolic sa akin, very monumental ang word na apuhap ko nung ano, nung diyan sa event na yan. It's very monumental. Kasi ano eh, you know what that means? Para makuha mo yung ano, para ma-achieve mo yung isang bagay, you have to climb. You really have to do it yourself. Ikaw ang ano, sabi nga 'di ba, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa, nasa tao ang gawa. You have to do it. Kaya yan, ginawa ko talaga, kinuha ko yan. Anong na-achieve ko diyan? You have to climb way up. You have to conquer your struggles na kinakailangan mo talagang gawin. Which is yan yun. And sa gagawin mo, ano yung end result? Energy. Diba? Literal na ha-harvest kami ng energy doon sa solar panels. And ano ba talaga ang kukuha mo ng energy? Light, diba? Light from the sun. Energy from the sun. So very, ano sa akin yun eh, very memorable and napaka-important nung ano natin ng event na yan sa akin. Very physically and spiritually, may parang malaki ang naging kahulugan sa akin ng achievement na yan. Tapos tiningnan ko doon sa may side ng ano doon sa baba, ang ganda ng pagkakaputol. Parang is para bang opening ba nang papunta dun sa taas, papunta sa langit. So, nagulat ako dun sa nung pumusta ako dun sa may baba. Parang akala mo nagbukas ng portal. So yung ano ng kuan ko ngayon na nasa ano ako ng stage ako ng puro parang cleansing ng ano ba ng body, and nandun ako sa ano ng kuan ng mental cleansing, pag ang gusto ko ma-achieve ngayon is more on spiritual.
you know, pangkalma ng isip, mga ganon. Kaya napakaganda yung yung dating sa akin nung pagkatabas ko na yun. Kasi maliban doon sa energy na ma-harvest ko from the sun, parang yung katawan ko mismo nakapag-harvest ng energy from the cosmos. 'Di ba? This may sound corny para sa iba, pero sa mga iba na nakaantabay sa parang changes ng ng earth, ng ating I don't know if it's only me. Ako lang ba o maraming nakatingin na rin sa ng parang ang mundo nagkakaroon ng shift, nagkakaroon ng pagbabagong na the energy becomes one, yung consciousness becomes one, ang ng tao, ang ng world, it will be a new earth, parang ganon man nakikita ako sa news feed ko mawawala na yung chaos, yung chaotic world. Pag if that happens, nasa pag isa na yung isip ng tao na puro na lang doon sa peace and harmony, hindi na kasing hinanakit, hindi na na doon sa envy, yung mga hatred ba, all the negative feelings ng tao, negative thoughts unti-unting mabawasan at nandun tayo nakafocus na lang sa positive energy. That will be the time na yung ng tao mag-open para doon sa sa yung higher dimension. I do believe in that. I don't know if it's only me, pero alam kong marami talagang nagsisimulang magising sa mas gusto yung peace. Hindi lang naman kasi para sa sarili yun Hindi lang naman yung mong ma-elevate, kundi pati talaga once na nag-clear ang vibration mo, yung aura mo pati yung sa sa environment mo, parang good vibes yun Kaya very happy ako na ganito dito kami ganyan na-achieve namin yung mga target namin It's all because of the positive vibes. Hindi lang doon sa lugar na napunta namin, but because dala namin yung positive vibe. Kaya ang ganda na nagiging dito yung correspondence ng ng nature and kami ni Mrs. So yun yung din yung match up. Kaya nadi-discuss ko lang ito, nakakapagsalita ako ng mga ganito ngayon all because nakamute yung volume ng video na to. Kaya anyway, never mind kung anong dinidiscuss ko, but I just want to show on this video yung yung ginawa ko. Ayan. Right now pala nandito ako dun sa overlooking, dun sa isang video na ipopost ko yung ipopost ko later siguro, but ayun nga, since ito yung naunang video, yung isang video it will be on a later post siguro, but dito ko ito na-record just to avoid the copyright na kasi doon sa tapat ng bahay namin dahil sa may nagpapatugtog doon. Kaya nag-record na lang ako ng voice over. Pangit naman kasi kung patugtugan ko to ayoko nang gumamit ng music na walang copyright. So voice over na lang ako. And that way may mga na-discuss pa ako na pwede kong pakinggan in later time. Kung worthy ba yung pinagsasabi ko or it's pure garbage. We will know. We'll know it sometime after 10 years, 20 years kung I'm still here on earth. Mapanood ko yung mga mga video ko di
maybe it's a cringe, baka mag-cringe ako na yak, ganun pala yung mga ano ko. O kaya naman magpapasalamat ako sa sarili ko na ngayon pa lang ay na-realize ko na yung kung anong dapat. Or at least magpapasalamat ako na mayroon akong record. 'Di ba? Yan ang ano ko, isang pinakadahilan ko kung bakit ako nag-YouTube. Dahil in future time, kung hindi ka na makakita, hindi ka na makarinig, hindi ka na makapagpindot ng cellphone, wala kang souvenir. Sa tulad naming matatanda, ganito, wala kaming mga ebidensya nung mga bata pa kami. It's a very good leverage para sa mga bagong sibol, sa mga millennials, mga Gen Z, mga bagong generation. Kaya ito ang laban ng mga boomers na tulad ko na may pag-asa pa. And at least magkaroon ng mga record, no? So it's not too late. We're happy for the technology na nakasabay pa rin naman kami. So going back with this video, ayan. So itong mahogany, napakadali niyang marupok siya actually. Kumpara doon sa mangga, doon sa langka, madali siyang tagain. Yung mahogany tsaka yung germelina, gapok o malambot lang. Kaya hindi ako gano'ng natagalan. Hindi ako makataga ng maayos dyan. All because kulang sa pwesto, tapos masakit na yung kamay ko, tapos yung itak ko hindi naman talaga siya kagandahan actually. Happy na ako na meron akong itak. Actually, imported yung itak na yan. Binili ko yan sa Ace Hardware noon. And yan ay made in Brazil yata, if I'm not mistaken. Happy lang ako na nagkaroon ako ng itak finally. Nung nasa Bicol ako pangarap ko lang makabili ng itak. Ang mahal ng itak noon sa lugar ko noon doon sa Albay. Ang mahal ng itak noon kasi wala pang mass production ng itak doon. Doon sa amin, merong mga gumagawa talaga ng gunting, ng itak, mga handmade talaga forged talaga ng mga panday. Mga panday talaga na gumagawa. Dahil sa mga handmade, may kamahalan. Original kasi gawa Kaya lahat ng mabibili doon ay may presyo. Matibay pero may presyo. Which way back then dahil sa hirap ng buhay namin, bata pa ako yung palang pangarap kong bumili ng itak, hindi ko magawa. Kaya nandito na sa Metro Manila, may trabaho, tuwan-tuwa akong makita ko yung itak pala, ganun lang yung presyo. Imported pa. Now it's not that good, pero at least meron akong itak. No. So, siguro kung madalas na magagamitin kong itak, baka bumili ako ulit na mas maganda. But I'm happy to say na yung itak na yun napapakinabangan ko na yan siya. Bira mo yan na itak na yan, yan ang nagamit ko dyan. Ang dami ko na naputol na pag-akyat namin dito, ang dami ko na naputol na kahoy. Happy me. Ayan, naakyat ko yung pinakamataas na puno na yan na naakyat ko so far. Important feat yan sa buhay ko. Yan lang ang gamit ko na itak. Pero natapos ko yung ko dyan, major activity. Yun ang main purpose, pero nagawa. Ngalay na yung kamay ko dyan, sakit. All the same, nagawa naman. At courtesy of my Mrs. Erna, na siya ang nag-video. Nood ako, nanginginig na rin to sa katitingin sa akin, kaya ang gulo ng pagkuha ng video. So ayan, naputol ko na yung dyan sa taas niyan. Nasa lower part na ako ng nung ginagawa. At tingin ko pagod na to si Mrs.
may mga distractions pa nung nag-video nito, nung gawa namin dahil nga sa, yun, marami na kaming, yung ano nga, may magpapa-charge, may bibili ng yelo, yung mga ganun. So, every now and then, maalis si Mrs. eh. Kaya yung sumisignal na lang, sige, ano yun muna, puntan mo muna yun. Kaya yung video tuloy na supposedly ang bala ko sana yung mula dun sa pag-akyat and then sa pagbaba para makita yung actual height nung puno, hindi siya nakuhanan. Pero talagang yan, mataas yan siya. Merong supposedly I'm assuming na mas magandang kuha na yung video pero hindi siya nakuhanan. Kaya yan, ito na lang. Tiyaga ng ganitong video. Medyo marami-rami dito na pahinga talagang ginagawa ko dahil sa nangalay na. And mainit doon. Mainit doon. Kung nagkataon lang talagang dala ko yung yung cellphone, na-videoan ko sana yung kung paano lumiwanag yung papunta doon sa solar panel. Wala eh. So, yun lang. Wala talaga siyang ebidensya na kung paano nung habang tinatanggal ko yung mga sanga lumiwanag yung solar panel. Kaya ngayon, happy na talaga yung mga solar panels. Nakakabawi na uli. May dalawa pa doon na mangga na dapat putulan. Actually, itong kaya may dahilan kung bakit kinakalang putulan yung mga bagay na Unang-una pinutol ko yung isang mangga doon sa baba. Kasi hindi naman nabumunga ng maayos eh. Nung during yung summer, namunga lang yun mga 4 na piraso. Yung mangga yung kung tawagin yung piko. Ang bango niya pero konting-konti lang yung bunga. And ang isang nakikita ko sa mga mangga dito, parang hindi siya pambenta dahil marami yung may damage, may maraming not sure yet. I have to explore that thing. Titingnan ko kung paano magagawa ng parang yung mga bunga dito ng ng mga kahoy, yung mga puno. Kasi may mga ng insekto may mga damage ba? May mga damage. So parang hindi worth na siya na nandun kasi hindi talaga siya mapapakinabangan ng maayos. Papakinabangan pero hindi talaga kasing Kaya ang bala ko yung pag na-clear ko yung mga sanga ng puno, mas preferred ko yung taniman yung sa baba. Mas mapapakinabangan kung may tanim sa baba. And sa ngayon, mas mapapakinabangan yung solar panel. Kaya yung unang pinutol ko yung mangga, dati nung gusto ko pang lagyan ng parang ng bahay doon na parang yung tree house, ganyan. Hindi na. Nagbago yung unang-una sa materyales sa paggawa doon. So pinutol ko na yung masanga. Dahil nga may mga damage din lang yung yung mga bunga. So sinunod ko yung santol. Yung germillion na wala naman talaga pakinabang yun. So tanggal lang talaga ng dahon. Pero yung sumunod, yung santol, ganun din kasi may mga damage yung santol and maasim. Maasim. So ito namang mahogany, puno din lang naman ito na napapakinabangan mo is yung lumber. So kina Tatay Basti yun. So paalam ako para matanggalan ng mga sanga. Pero yung sa amin naman na doon na mangga, kinakailangan ko rin lang talagang tabasan siya ng mga sanga dahil sa during yung time ng namunga yung mangga makita mo lang sa baba mga ilang piraso na nalaglag na may mga damage talaga siya. May mga kagat ng so may mga butlig-butlig sa loob. Hindi siya yung manggat na talagang mapapakinabangan mo.
Kaya ang ano ko doon, maputulan yun para makuha yung full potential ng solar panels, and sa baba mataniman siya ng mga gulay-gulay. Nagsimula na kaming mataniman, I think may video kami doon if I'm not mistaken, kung hindi ko na-i-post sa Back to Bukid, baka nandun sa Simply Air na o kaya doon sa Sola Luna, sa iba naming channels. Nataniman na namin yun ng kamuting kahoy, yung iba. May ibang part doon na tinanim ako. Ngayon nakapagtanim na ako doon ng ilang puno ng mangustin. Yun, may mangustin na akong naitanim. And may 2 puno akong naitanim doon na dwarf coconut. Yung 3 naman sa may baba ng bahay namin. Sa may tapat na malapit doon sa mangga, may 2 ng dwarf coconut. Kaya mas preferred ko yung ibang bagay na yun, ibang tanim na yun, kaysa doon sa mangga na fruit bearing nga, pero hindi maganda yung yung fruit. Kaya I'd rather remove that. At least matanggal ko yung mga sanga para mas magkaroon ng buwelo yung mga itatanim ko doon sa baba. Ina-analyze ko doon paano itataniman yung mga mga part doon, kasi may nung during tag-ulan binabaha. So yung gusto kong malaman kung paano ko magawa ng paraan yung para ma-divert yung kung di man ma-divert yung daanan ng baha, at least magawa ko ng paraan para hindi mapipirwes yung tanim ko if ever magtanim ako. So ang gawa namin ni Mrs. ay landscaping muna. Pinapantay namin para bago siya taniman ng yung full na tanim talaga. And gagawa namin ng paraan kung paano maging fertile yung lupa, dahil sa hindi fertile yung part na napunta namin na masyado siyang putik, kaya ang hirap tumubo. Bira mo yung tinanim ko na malunggay, ang ganda ng blooming dun sa Pasig, pero dito ayun, ang daming namatay. Yung isang nakasurvive ang bagal ng ang bagal ng growth. Kahit ipil-ipil na tinanim, ng isang ipil-ipil, muntik pang mamatay, lalo nung tagulan. There's something not so good with the soil. Kaya ang kuha ko ngayon, maski yung mga pag nagagatong kami ng kahoy, kahit na yung abo ay iniipon namin, kasi gagawin namin as fertilizer, or at least ihahalo dun sa sa mga yung mga damo ngayon, kung ano-anong nakukulikta ng mga nagdidikay, isinasako na namin, sinasako namin ni Ate Ernst para ang gagawin namin fertilizer. And then halo siguro yung yung mga abo. Although inuunahan ng anay, kasi kaysa earthworms, anay ang nauna kaya isang major problem namin ito yung anay. Basta yung makakagawa ko ng paraan na maging fertile yung mga lupa. So kami ng composting plus yung mga abo para maidagdag sa pag once na nagtanim kami, medyo maging naman siya, mabawi naman. Kaya yun, nasa preparasyon kami ng lahat. Kaya yung landscaping inaayos namin para bago fully tanim-tanim. May mga tanim na kami, pero hindi namin makonsider na na it has to be permanent there. Yung mga dala namin sa Pasig noon pa, actually na itanim na rin. Yung mga kalamansi hindi nabuhay, yung 2 guayabano at least nabuhay, yung grapes hindi nabuhay, at isang talaga na inaalagaan ko, fortunately buhay, yung mansanas. Yung apple na yan, sana mapadami ko dito. Nagpatubo nga pala ako last 2 months ago. I tried, nakapatubo ako uli. Very happy na naman ako nakapagpatubo ako, pero namatay din. So nag-iisang survivor na apple, yun ang bala ko talang paramihin, ay pinupudpud pa madalas ng mga caterpillars, but it's surviving. Sana nga makasurvive. Sana nga hindi sana nga, it's surviving.
It's surviving, and I have to take care of it. And the nature will take care of it. Di ba? Kinakailangan positive. Positive ang ang approach. Hindi na yung request, kundi it's there. You know? All we have to do is take care. Okay, ganun. Magsimula na siguro akong maglakad-lakad pa uwi kasi malayo-layo din to sa bahay namin eh. Habang nagvo-voice over ako eh malayo ang distansya ko. Kaya maglakad-lakad na ako pa uwi. Kung medyo marinig na naman mahingal-hingal ko sa sa dito sa voice over ko eh sorry for that. But ito, yan, naririnig na yung lagaslas ng ng creek, ng tubig sa creek. Oh. Lagaslas na nga ng creek yung dito. Kung i-plug ko na rin yung isang namin, isang channel namin, yung La Erna. Ang mga nilalagay ko ngayon doon o yung mga pampakalma ng isip para sa meditation. Mga record ng mga record ng lagaslas ng tubig dito sa creek yung inaano ko doon, nire-record ko at ina-upload ko doon. Ayan. May patugtog kaya hindi na ako lalapit doon. Nandun na naman yung patugtog kaya dito ako sa malayo muna ako. Layo muna ako. Hindi maganda yung patugtog. Makaka-copyright na naman ako dito nang walang kalaban-laban. So alright, tigil na muna ako at mukhang tumigil.